ni Krisha May Taharos ng Region 8, Eastern Visayas ang kauna-unahang gintong medalya sa 2025 Palarong Pambansa sa Ilocos Norte matapos siyang pamunuan ng 3,000-meter run girls secondary ngayong Lunes ng umaga. Para sa iba pang detalye, makasama natin live mula sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium ang ating teammate na si Darrell Oclares. Darrell. Yes, teammate Meg at teammate Sheila, kilala na nga natin ang kauna-unahang gold medalist ngayong Palarong Pambansa 2025 dito sa Ilocos Norte at siya ay wala lang iba kundi si Krisha May Taharos mula sa Region 8 Eastern Visayas na pinagreinahan ang 3,000-meter race ng secondary girls dito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium ngayong umaga. Pagpatak ng alas 6 ng umaga, agad nagsimula ang karera para sa 3,000-meter run kung saan 28 delegado ang tumakbo. Sa huli na naigang Tanawan High School Grade 9 student athlete na si Taharos na nakapagtala ng oras na 10 minutes at 18.6 seconds. Noong Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City, silver medal ang nakuha ni Taharos. At nung batang Pinoy naman noong nakarang taon ay nakapagtala itong si Taharos ng record-breaking na time na 4 minutes at 45.96 seconds para naman sa 1,500-meter race. Ngayon naman, teammates, kasama natin ngayon dito si Krisha May Taharos, ang kauna-unahang gold medal ngayong Palarong Pambansa 2025 at syempre kasama rin natin ang kanyang coach na si Damaso Onidan. Una sa lahat, Krisha and Coach Damaso, congratulations. First gold ngayong Palarong Pambansa 2025. Unahin na kita, Krisha. Kanina, nung nakarating ka sa finish line, medyo naging emotional ka nung natapos mo yung race. Kwento mo naman anong tumatakbo doon sa isip mo during nung natapos mo na yung karera, tapos pumunta ka sa Coach Wine, umiyak ka kanina nung nakuha mo yung gold medal. Kasi worth it po yung pinagpaguran ko, tapos gusto ko po yung ma-break po yung record. Ayun po, umiyak po ako kasi nagpasalamat po na ako sa Diyos na nakuha ko yung gold. Krisha, para kanino mo ba inaali itong gold medal finish mo ngayon dito sa Palarong Pambansa 2025? Para po sa pamilya ko po, para po sila matulungan at may haon sa kahirapan at syempre po kay Coach Dams po. Ito, kumusta naman yung naging ensayo mo dito sa bago mag-start yung Palarong Pambansa? Nabanggit mo, muntik ka nang hindi makasali no, dahil nga may mga muscle pain ka. Then umiyak ka kanina dahil sabi mo nga mahirap yung training. Pero kung yung tatanungin, gaano kahirap ba yung naging preparations mo bago ka magsimula dito sa Palarong Pambansa? Dinodoble po namin yung training kahit rain or shine po. Nagtitraining po kami. Tapos syempre marami pong mga struggles. Tapos mag-pray lang po sa kay God. Tapos, yung bago ako makapalaro, syempre may regional po. Tapos, meron po ako doon muscle pain. Tapos, akala ko nga hindi na ako makakapaglaro ng palaro kasi may qualifying time. Tapos, sabi ni Coach nga, kaya mo yan, wag mo lang isipin kasi sayang yung pinagpaguran natin. And Coach Damaso, ikaw naman, ano naman yung kumbaga nakita mong potential dito kay Krisha? Bakit siya yung napili mong ilaban dito sa Palarong Pambansa? Thank you, Krisha, and thank you sa Panginoon at thank you sa mga sumusuporta sa amin, Leyte Sports Academy, at lalo na kay Governor Jericho A. Contitilla na walang sawang sumusuporta, at sa mga nagmamanage po sa amin sa Leyte Sports Academy, kay Sir Roel Batan at kay Sir Robin Tamayo. Happy birthday pala sa iyo, Sir Robin Tamayo, dahil birthday mo ngayon. Isang regalo po namin to para sa iyo. Una, sobrang proud po kay Krisha dahil kahit anong hirap po na sabi ko lang po sa kanya, sabi nga siya kanina, most sakripisyo lang po tayo dahil ito yung ginusto mo eh. Ito yung pinapangarap mo eh. Gusto mong makuha yung winning. Gawin natin yung pagsikapan natin, paghirapan natin dahil pagdating naman sa pag nakuha mo na yung gintong medalya, pagdating naman sa entablado, hindi naman si Coach yung tatawagin doon. Ikaw naman yung bibigyan ng award, hindi naman si Coach. Tapos sabi mo nga, kasi yung believe ko sa batang to dahil yung pangarap niya, yung inspirasyon talaga niya, mostly pamilya talaga niya. Labang para sa pamilya talaga dahil unang-una, mahirap lang talaga to sila, nakatira lang sila. Sabi pa nga, minsan nagkikinto sa akin, umiyak dahil yung buhay nila
palipat-lipat lang. Sorry, naging emotional. Nakatira lang sa gilid ng dagat. Tapos sabi ko, sige, magsikap tayo. Tutulungan kita, yun lang ang matutulong ko sa'yo dahil si Coach hindi mayaman. Pero mayaman sa pagtulong sa'yo. Ito lang yung may tutulong ni Coach na kayamanan para sa'yo. Ikaw ba, Christian, narinig mo yung mensahe sa'yo ni Coach kung sa buong, baga, nagsimula pa rin yung karera mo dito sa athletics, pero kung ikaw tatanungin, ano ba yung pinakapangarap mong marating para sa iyong career? Maka-Olympic po at first, yung una po, mabreak ko po yung record ng palaro at maka-Olympic po ng batang-bata po para matulungan yung pamilya ko, maihahon po sa kahirapan. Baka nanonood yung mga parents mo, yung mga kaibigan mo doon sa Eastern Visayas, pwede mo silang abatiin ngayon. Ito na po yung sinasabi ko sa iyo para po matulungan po magpaga po kami ng bahay. Tas nagpapasalamat po ako kay Coach sa mga coach ko na walang sawang sumusuporta kahit marami ng mga struggles na nadaanan namin, hindi pa rin sumusuko. Tapos kay Governor Jericho Ikot Pitila po, nagpasalamat po ako pati yung mga staff sa LSA at mga teammates ko, pati kay Sir Robin Tamayo, happy birthday sa kanya, pati kay Sir Roel Batan. Pati sa mga lahat ng sumusuporta po, nagpapasalamat po ako. Ayan, maraming salamat, Christian Mitaharos, and of course, Coach Lamang Solidan. Congratulations sa inyong first gold medal finish dito sa Palarong Pambansa 2025. May iba ka pang event ngayong araw? Sa Wednesday pa po, 1-5 po. Ayan, naabangan natin yung mga laro ni Christian Mitaharos. Again, nakasama po natin ngayon dito sa PTV Sports, of course, ang ating unang gold medal ngayong Palarong Pambansa 2025 dito sa Ilocos Norte, si Christian Mitaharos. Ayan muna ang latest mula rito sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Balik sa inyo dyan, TV Sheila at Meg. Hello, Daryl. Pwede bang magpahabol ng tanong? Hello, Daryl. So, Daryl, Yes, TV Sheila. si teammate Meg ito. Daryl, last year, Teammate Meg. binansagan si Christian May bilang barefoot runner at nakikita ko ngayon, meron siyang sapatos ngayon, ha? So, despite dun Yes. sa iniinda niyang injury, kamusta naman siya ngayon? Tisha May, tanong ng teammate Meg, kumusta naman yung may tinda kang injury last year, tapos last year nga naka-barefoot ka tumakbo. So, kumusta naman ang sitwasyon mo na ngayon? Okay naman po. Wala naman po, okay naman. Tapos, siyempre, sobrang saya ko dahil nakuha ko yung gold. Tapos, wala naman po ako naramdaman kasi doon sa regional lang po yun yung mga muscle pain ko. Yun po yung mga struggles. Tapos, nalampasan naman po. Tapos, nagpasalamat din ako kay God kasi ninig niya ang aking panalangin po. Daryl, si Sheila to. Pakitanong kay Krisha, it's been challenging since nung last year na palarong pambansa para sa kanya. Ngayon, gaano ba ka-importante o kahalaga yung kanyang nakuhang unang gold medal? She made a record in the history of palarong pambansa this year to get the first gold medal. Ayan. Tinatanong ni teammate Sheila, gaano kahalaga ba itong gold medal finish mo ngayon dito sa Palarong Pambansa? Mahalaga po kasi worth it po yung pinagpaguran ko sa bawat araw naming training. Dinodoble po namin at syempre 2 years na po kami hindi nakakakuha ng gold tapos ngayon nakuha na po. Tapos mahalaga po. Teammate Daryl, panghuli. Yun po. Teammate Daryl, panghuli na ano ba yung binagong sa program or training program ni Coach para this time makuha nila ang gintong medalya as opposed to sa silver nila last year? And Coach Damaso, ano naman po yung kumbaga yung program na in-implement nyo for this year para maging possible po itong gold medal finish po ni Krisha di sa Palarong Pambansa? Actually, marami po. Sabi ko po, una, nung natapos pa lang yung Palarong Pambansa nung last year sa Cebu, nag-training agad kami, nag-long-term training po kami, tapos in-adjust namin yung mga dapat i-adjust.
yun, sabi pa nga niya, nagka-struggle din kami ng kaunti dahil may nainda siya na counting injury. Ginawa naman namin, adjust naman namin kasi sabi ko sa kanya, yung mga injuries na yan, actually, ano ba yung mayroon sa ibang bansa na wala tayo dito? Okay, mayroon. Pwede, possibility dahil sabi ko, doon yung pinagkaiba lang naman dahil malakas yung technology nila kaysa sa atin. Dito sa atin, mga hilot-hilot lang. Yun lang yung natin. Pero sabi ko, yung nagdadala pa rin yan, utak. Yung katawan, susunod yan. Yung utak, yung magdadala sa sarili mo. Pag sinabi ng utak mo na lalalaban yan, lalaro yan. Pag sinabi yan ng utak mo na kaya mo mag-winning, magkaya mo yan mag-winning. Tapos yun, marami kaming in-adjust. Katulad nga, sabi ko nga, simula pa long term training kami, in-adjust namin. Una, yung dahil naka-barefoot siya, in-adjust namin. Simula pa lang sa warm-up, pinapa-spec ko na siya. Sa una, paiyak-iyak siya dahil hindi niya gusto mag-spec shoes. Sabi ko, mas advantage na mag-spec shoes dahil yung spec shoes may kamot kaysa nakapaa. Ayan. Again, nakasama po natin ngayon ang first gold medalist ngayong palarong pambansa 2025, si Krisha Mitaros mula sa Region 8, Western Visayas. Of course, si Coach Odin. Si Coach Damaso Olidan mula po sa Eastern Visayas. Balik sa inyo dyan, teammate Meg at teammate sila. Maraming salamat, Daryl, live mula sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium.